Kahit nasaan ka man sa buhay ngayon, kahit gaano man kababa ang nararamdaman mo, kahit gaano kadilim ang mundo mo, hindi ito ang katapusan. Hindi pa ito ang wakas ng kwento mo, at hindi pa ito ang huling kabanata ng iyong buhay. Alam kong mahirap, pero kung kaya mong magtiis ng kaunti pa, kung sasamahan mo ako sa hirap na ito, malalaman mo na lilipas din ang sandaling ito. At kung gagamitin mo ang sakit na ito bilang lakas mo, upang maging mas matatag, upang makahanap ng mas malalim na layunin, sa kalaunan mapapansin mo na ito pala ang simula ng mas mabuting kabanata, at ang kwento mo ay makakatulong sa iba na dumaan din sa kanilang sariling sakit. Sa panahon ngayon, ang mundo ay may krisis sa kalusugang pangkaisipan. Halos kalahati ng populasyon ay nakakaranas ng depresyon sa ilang yugto ng kanilang buhay. Pero sa halip na maging bahagi ng istatistika, matutunan natin kung ano ang nakakapagpahina sa atin at kung paano tayo makakabangon. Dahil maniwala ka o hindi, tayo mismo ang lumilikha ng ating mga negatibong damdamin at tayo rin ang makakalikha ng ating paggaling. Kaya nating baguhin ang ating buhay at inspirasyon din tayo sa iba na baguhin ang kanila. Unawain ito, hindi basta-basta dumarating ang depresyon. Ito ay lumalago mula sa mga kaisipan na paulit-ulit nating pinapakain sa ating isipan at mga paniniwalang pinipili nating yakapin. Pag-isipan mo iyon, ang mga iniisip natin, ang mga pinaniniwalaan natin. Ito ang ugat ng ating pagdurusa, pero maaari rin itong maging sanhi ng ating pagbabago. Madalas na ang depression ay nagmumula sa pakiramdam ng pagkawala, sa pakiramdam na may isang mahalagang bagay na nawawala o hindi maabot. Sa eskwelahan, tinuturuan tayo kung paano makakuha ng trabaho, pero hindi kung paano mamuhay ng masaya at may kabuluhan. Hindi tinuturo kung gaano kahalaga ang ating mga kaisipan at paniniwala sa paghubog ng ating buhay. Hindi ba mas mahalaga ang ating kaligayahan kaysa sa isang sweldo? At bago mo sabihin na hindi makakabayad ng mga bayarin ng kaligayahan, tandaan mo, makakabayad ng lahat ang kaligayahan kapag naintindihan mong ang isang malusog at masayang isipan ay isang makapangyarihang kasangkapan ng buhay. Kapag pinili mong unahin ang iyong pag-unlad, ang bawat aspeto ng buhay mo ay magbabago. May mga kilala akong tao na parang may lahat na: ang perpektong trabaho, ang masayang pamilya, ang magandang tahanan, pero kulang pa rin sila sa kanilang sarili. Bakit? Dahil may paniniwalang bumubulong sa kanila na hindi ka sapat. Ang mga taong ito na hinahangaan at kinaiinggitan ng iba ay hindi nararamdamang karapat-dapat sa kanilang sariling buhay. Dapat nating pahalagahan ang ating sarili ng sapat para maglaan ng oras bawat araw para sa sariling pag-aalaga at pag-unlad. Utang natin sa ating sarili at sa mundo na maging positibong lakas at inspirasyon. Hindi ibig sabihin nito na biglang magiging madali o perpekto ang buhay. Hindi. Patuloy pa rin darating ang mga pagsubok ng buhay. Pero kung matatag ang iyong isipan, haharapin mo ito ng may lakas. Sa halip na isipin ang bakit ako, iisipin mo, paano ko ito mapapalitan ng positibo? At di magtatagal, ang iba ay titingala sa iyo. Hindi upang kaawaan ka kundi upang humugot ng pag-asa. Ang lakas mo ang magiging lakas nila. Ang iyong tatag ang magiging inspirasyon nila. Kaya mong maging ganito kapangyarihan. Kaya mong bitiwan ang kwento ng pagiging biktima. Kaya mong pakawalan ang sakit at mag-focus sa susunod. Paano ka tutugon ng may lakas at positibo? Magbasa, pakainin ang isip mo ng mga ideya na nagpapalakas sa iyo, gumawa ng mga hakbang araw-araw, kahit maliit, upang masigurong nasa mas mabuting posisyon ka bukas. Ano man ang sakit na pinagdadaanan mo ngayon, isipin mo kung paano mo masisiguro na hindi na ito babalik, kung paano mo ito mapagtatagumpayan. Gumawa ng mga maliliit na hakbang, isa-isa, at di magtatagal ay mararating mo ang tuktok. Huwag kang susuko. Karapat-dapat ka. Higit pa ang iyong halaga. Karapat-dapat ka sa pinakamagandang maaring ibigay ng buhay at may utang ka sa mundo na maging isang positibong puwersa para sa iba upang maging inspirasyon para sa mga makakakita sa iyo at magsasabing, nagawa niya,
iyan din ay kaya kong gawin. Kung ang mensaheng ito ay umantig sa iyong puso, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang inspirasyon at positibong content. Ang iyong kwento ay mahalaga at sa ating sama-samang pagkilos, maaari tayong lumikha ng tunay na pagbabago. Ibahagi ito sa sinumang nangangailangan ng pag-asa at lakas. Sama-sama tayong maging ilaw sa dilim.